What's up, gainers? In this video, pag-usapan naman natin yung technical analysis. Let's talk about the foundation of technical analysis, which is support and resistance. Pag-uusapan natin ano ba yung support and resistance, paano ba natin siya pinaplot, ano yung mga reaction na makikita natin sa support and resistance, and kung paano tayo magpa-plot na support and resistance in a systematic way. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang support and resistance are key levels in trading where price tends to react. Just imagine ang ating price action ay parang bola. Then, ang support naman ay parang floor and ang resistance ay parang ceiling. For example, ang ating price action dahil siyang bumabagsak and pag yung bola binato mo sa floor, ang tendency tatalbog siya pataas. Same din, pag yung bola binato natin sa ceiling or sa kisame, tatalbog din siya pababa. Ang tawag natin sa reaction dito is rebound. Ang tawag naman natin sa reaction dito is rejection. Rebound and rejection. Ganun lang siya. Tatalbog siya dito, tatalbog siya dito, tatalbog siya dito. And pag nabutas naman natin yung ano dito, support, ang tawag naman natin doon is breakdown pag sa baba. Pag dito naman siya bumutas, ang tawag naman natin dito is breakout. How do we plot support and resistance? Dito meron tayong chart. So, ang gagawin lang natin, hahanapin natin yung highest and lowest point. In this given example, ito yung highest natin and ito yung lowest point natin. So, ipa-plot natin siya from top of the body. Then, i-extend lang natin. Highest point, which is the wick. Ayan. Then, i-extend lang natin. Ang tawag natin dito is zonal resistance. Pag isang line lang, ang tawag natin doon is resistance line. Pero since this is already a zone, this is a selling zone. Pag dumating dito yung price, we are going to sell. Ipa-plot naman natin yung support dito. So, ito yung magiging basis natin, which is the low body, the lowest point of wick, and eto na ang ating zonal support. Then, we're going to plot inside our top and bottom support and resistance. Eto, pwede rin natin ito i-plot. From here, ito rin. Lowest point. Then, check natin. This will be our high point. Pwede natin siya i-plot. Ito rin. Pwede natin siya i-plot. Extend lang natin. Then, from here, eto. We have a support around this area. Then, another support around this area. Alright? So, this will be our support and resistance. Our number 3 is, ano ba yung mga different reaction in support and resistance? Ayan, kung makikita nga natin dito, ang tawag natin dito is rebound. Pag yung price action nag-react siya sa support, ang tawag natin doon is rebound kasi tumalbog siya pataas. And pag yung price action naman nag-react sa ating resistance, ang tawag naman natin doon is rejection. Kung mapapansin natin, focus lang tayo dito sa sa levels na to. Meron tayo ditong rejection, rebound, then rejection. Dito sa loob, may makikita tayong tinatawag nating undershoot. From here, hindi siya nag-react sa support pero umakyat yung price pataas. Same here, hindi siya nag-react sa resistance pero bumagsak na yung price papunta sa support. Ang tawag natin dito is undershoot. Ito rin, tawag natin dito is undershoot. Kung mapapansin natin, ito, yung price action natin lumabas pero bumalik siya ulit sa key level natin. Lumabas, then bumalik ulit siya sa key level natin. Ito rin, lumabas pero bumalik sa key level. Dito rin, lumabas tayo ng konti, but bumalik tayo ulit sa ating key level. Same here. Ang tawag naman natin dito is overshoot. So, this is an overshoot. Same here, overshoot. So, meron tayong rebound, rejection, undershoot, and overshoot. Bakit mahalagang malaman natin yon? Kasi once na matutunan natin yung reaction, yung rebound, rejection, undershoot, and overshoot, from there, makakapag-create na tayo ng trading plan according sa magbe-breakout ba yung price or magpe-fake out lang. Pupullback ba? Para sa mga undershoot naman. Then, magre-reverse ba yung market? Sa mga equal low natin or sa mga overshoot natin ng konti, pwede tayo makakita ng mga reversal dyan. Let's proceed naman on how to plot support and resistance in a systematic way. Marami tayong katanungan na hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot tulad ng ano ba yung nauna, itlog o manok? Ano ba yung dapat unahin pag magigisa? Bawang o sibuyas? Same in trading. Ano ba yung una nating ipa-plot? Support
o resistance. In order for us to have systematic, dapat klaro sa atin kung ano yung una nating ipa-plot sa dalawang to. We have 5 steps para dyan. Ang unang kailangan nating i-identify is yung trend. May kita natin this is an uptrend, kaya ang una nating hahanapin will be rejection. Pero paano natin malalaman kung yung reaction is already a rejection? Pag 2 to 3 candles, hindi siya gumawa ng another high, then from here, pwede natin i-draw yung resistance. Ganun din, once na na-draw na natin resistance, we're going to wait for a rebound. Pag 2 to 3 candles here, hindi na gumawa ng another low, then we can plot our support. We're just going to complete the support and resistance. Given with this example, ngayon, may kita natin we have a downtrend here. This is our initial rebound, which is here. Then, sunod natin dito. Proceed tayo ulit dito. May kita natin this will be our resistance na. Pwede natin siya extend, guys. This will be our resistance. Again, syempre, pa-forward yung plotting natin. Hindi natin kukuhain itong key level na to kasi pa-forward yung plotting natin. Kaya magpo-focus tayo dito. Let's proceed. This will be our next. This will be the resistance. Then, kung mapapansin natin, respected yung support natin here. Kaya magpo-focus tayo dito sa resistance na to. And that's how we plot support and resistance systematically. Kaya naman kung may natutunan ka sa video na to, wag mo kakalimutan na i-follow ako, i-like, and i-share mo na rin etong video na to. If you want to improve your technical analysis skills, join our Discord server. Yung link nasa comment section. Yun lang. Peace.